Isyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Alright, we're back rin po mga kapuso dito sa Genting Star Tourism Academy sa Pasay City. At ngayon naman pag-usapan natin ang kanilang accommodation services. So dito mga kapuso, matututo sila ng tamang pag-aayos ng kama, paglilinis ng mga cabins, at syempre bukod dyan, pati na rin ang pag-aayos at paglilinis ng kanilang mga private and public areas sa loob nga ng barko. And bukod dyan, Arn, anong meron dyan? At syempre Mon, ang pinaka-importanting training mula dito ay ang basic safety training o ang ibig sabihin ay SOLAS, na ibig sabihin safety of life at sea. Ito yung sa lahat na gustong magtrabaho sa cruise ship. Ayun. So, ilan lamang sa mga tinuturo dito, Arn, itong proper resuscitation. Ayan, nakikita natin yung pagde-demo. Yung tamang paglalagay ng life jacket. Naku, kailangan ko dahil di ako marunong lumakay. At even yung firefighting. Ito, hawak-hawak nila ate at kuya. Now, sa mga kapuso natin na gusto nga subukan ito, ang kanilang mga courses ay nasa 50,000 to 240,000 po para matapos. Di ba, Arn? Yes, medyo mag-enroll na tayo, Mon. Mon, kailangan pala talaga maganda ang school na papasukan para mas maganda ang training at mas maganda ang future na kanil sa cruise ship. Correct. And actually, ang PESA naglabas yun ng mga guidelines at mga tips para malaman ko ano yung school for you. So, number one, kailangan daw ay TESA accredited yung school na pipiliin. Di ba? Nasa website naman nila yan. So, tingnan nyo na lamang po mga kapuso. Number two, kailangan okay din ang kanilang facility and equipment. Kung kalidad, kalidad ba dapat yung mga gamit? Kung tama ba yung number of students sa class? Ayan, ilan lamang yan sa mga dapat tandaan. And of course, yung pangatlo and last, dapat TESA accredited din ang kanilang mga trainers at ang kanilang mga teachers. And the plus points din kapag ito ay practitioner. There you go mga kapuso. Ilan lamang yan sa mga dapat yung tandaan para malaman nyo kung ano ba yung babagay na training school at training course para sa inyo. Magmula muna po dito sa Pasay City. Babalik po ang unang hirit. Let's sail away! Yes! Mga kapuso, ngayong Year of the Dragon, alam nyo ba na swerte rin daw ang mga ibon dahil sila ay nasa element of fire na perfecto siyang pambalanse sa element ng water kasi nga, di ba, Year of the Water Dragon. Ngayon, kita nyo kasi sa buntot nila, di ba, shape niya parang apoy, kumbaga. At narito naman ngayong umaga, ang ilang ibon na pwede alagaan sa bahay at magpapakitang gilas po sila at ang nagturo sa kanila or kasama natin para magturo sa kanila right here, si Jomar Deang, animal trainer mula sa Zoocobia. Good morning. Good morning po. Okay, so meron tayo dito 3 ibon na papakita mo sa amin, di ba? Yes po. Okay, anong pangalan nito? So, first po, ito po si Pikoy. Anong klase ibon siya? Blue Nape Parrot. Blue Nape Parrot. Blue Nape Parrot. So, ito endemic yan sa Pilipinas. Dito lang po sa Philippines. Talaga? Yes, ma'am. Ang ganda niya ha. At pabilis na ba siya turuan? Yes po. Sige, tingnan natin kung anong trick na meron siya. So, ano bang gagawin niya ngayon? Magsa-slide siya So, first aakyat siya? yung slide. And then, after niya mag-slide, straight siya sa obstacle. And then, after nun, magka-basketball siya. Pag ito pinag natin sa Olympics, mananalo tayo. Maari po. Why not? Slide. Okay. There you go. Obstacle. Ang galing. Hindi siya pinapalakpakan. Kailangan talaga bigyan siya ng reward, no? Reward system talaga pag animals, no? Okay, meron ba siya ibang tricks, si Pikoy, o wala na? Iba na tayong bird? Ito po yun. Dire-diretso po yung tricks niya. Alright. Okay, we have a next bird naman. Ang ating next bird, ang pangalan niya ay si Mr. Mr. Bakit Mr.? Kasi yun yung ating male na African Grey. African Grey? Yes po. Alright. So, this is Mr. Atong klaseng, okay. African Grey siya na parrot? Yes po, African Grey Parrot. African Grey Parrot. Ang ganda niya, ha? Mukha siyang owl actually if you look yung ulo niya. Okay, anong trick naman ang kaya niyang gawin para sa atin? Ito yung may isushoot siyang ring dun sa... Yan. Pag ito mga birds ba ito ay ginagawa nilang trick nila, mabilis sila ma-distract. Kunyara, may malakas na ingay, gano'n, nadidistract ba sila? Hindi naman. Possible. Talaga? Alright. So, ang ginagamit niya, syempre, clicker, no? For them to know that that's how they know it's for them. It's time for them to go. Okay, it's good. Yes. Alright. So, tapos na si Mr. Yes. Meron pa tayong isang, meron pa. Yan, mapag-ipon din si Mr. Talaga? Yes, so, magkano na kaya naipon niya after all these years? Di mo po natin nabibilang kasi siya lang yung nakakalam niya. Okay. Galing. Meron ba diyang meron bang pounds dyan? galing dun sa mag-asawang nanalo ng bilyones. Okay, wala. Okay, puro pesos, pero okay yan.
At least nakakaipon siya. Good for him. There you go. Okay, ang ating next and last bird ay si... Si Coco. Anong classic bird naman So siya? ito naman yung ating umbrella cockatoo. Cockatoo. Yes. Cockatoo talaga. Okay, Mas this is- malaki sila kaysa sa parrot, no? Apa, mas malaki. Mas malaki. Ayan, no? At mabait ba yan? Mabait. Maingay. Kapag hindi siya nabibigyan ng proper attention. Talaga, nag-iingay siya. Para siyang bata. Gusto naging attention. Okay. So, ano namang mga tricks ang meron siya? So ito, question and answer. Talaga? Is, kaya niyang sumayaw. Okay. Kaya niya magsalita. Yun. Okay, akala ko magsasabi siya ng yes, no. Yung pala oo lang at saka hindi. Okay. And then, what else can we expect from the cockatoo? Si Coco. Okay. Okay, Kaya niya... next. Next. Okay, naglalakad lang siya. Wala lang, namamasyal lang talaga siya. Bored siya. Okay, handshake. Handshake. Ayan. Handshake. Oh, good for you. What else? Marunong ba siyang kumanta? Sumayaw? Sumayaw. Sumayaw. Sige, gusto ko makita yung sayaw. Sayaw. Sayaw, Coco. Sayaw, Coco. Yun ang sayaw niya. Yes pa. Ang galing naman ni Coco. Yun yung 8-8 sayaw ni Coco. 8-8. Okay, meron pa siyang last trick. Right? Kiss? Nagkikiss siya, correct? Yes, pa. Ikaw lang ba hinalikan niya? Lalaki ba to? Lalaki siya. Okay, sige nga, pakiss naman dyan. Pero gusto ko ikaw i-kiss niya. Okay, kiss? Oh, di ba? Ang galing ng mga birds. So, ito ba mga ito okay lang alagaan sa bahay? Okay lang po siyang alagaan. Pero yung maintenance lang po is kailangan yung food, Oo. hindi natin napapabayaan. At saka syempre kailangan talaga sa lahat ng kahit anong klaseng pet na kukunin niya para iuwi sa inyong tahanan, kailangan alagaan.